SEA Games medalist Joseph Javinior placed third in the penultimate leg of the MPTC Tour of Luzon, where we have mobile journalist Denise Valdez Sancho, who is reporting to us live from historic Lingayen to tell us more about it. Yan ang hindi tatakbuhan. Si Denise. Si Denise. Oo. Denise, anong update? Maraming nagtakbuhang racer kanina, and yes, isa dyan si SEA Games medalist Joseph Javinior. He ranked third dito sa second individual time trial natin for the Tour of Luzon. Pero nanguna dyan from Seoul Cycling Team si Min Kyung-ho, natapos niya yung 20-kilometer loop from Lingayen to Lingayen within 25 minutes and 39 seconds. At pumangalawa dyan yung leader ng tour na si Nikita Shulchenko from LCW UAE Cycling. Nakausap ko kanina si Min Kyung-ho at it's just one word for him, finally. Kasi nung unang individual time trial doon sa Pagudpud, naka-third place siya. So ngayon, nung maaga siyang natapos and nakita na 25 minutes na lang, nandun na siya sa podium, nag-aantay na siya sa awarding ceremony, and then nung natapos na yung last rider, ang nasabi niya na lang, nung binigay sa kanya yung balita na siya yung stage winner is finally, despite the conditions, kahit na napakahangin kanina sa Lingayen or sa Pangasinan Baywalk, he was able to do it in 25 minutes. But then again, it's still Nikita Shulchenko na binabantayan ng lahat, most especially tomorrow sa last stage natin in Baguio, dahil siya pa rin yung overall leader, Denise and Jordan. So, parang pag tinotal lahat, hindi na aabot pa rin doon sa percentage niya, tama ba? Tinota lang lahat saan ito, Lord? Sorry? Sorry. Okay. So, bukas, ang inaasahan natin ay yung final stage, no? Yeah, go Denise. Yes, Lord. Yes, pero oo, like what I mentioned, it's Nikita Shulchenko who's leading kasi siya, nag-second place pa rin siya dito sa stage 13, which is a lot of points na nakadagdag. So, ang sumusunod sa kanya in the general classification is Anton Ubi, yung nanalo kahapon in stage 12. And yung difference kasi nila, itong si Nikita right now, 36 hours, 42 minutes, and 22 seconds. At pumapangalawa sa kanya, ang difference sila ni Anton is 3 minutes and 50 seconds. So, medyo mahirap siyang habulin, but we will see tomorrow in the race going to Baguio. So, sino mang dapat makaabot sa kanya, dapat napakabilis at napaka-stunningly fast yung magiging record yung performance niya. No? Yeah. Yes, Lord. Kasi ang binabantayan nga kahapon, di ba, ang nauna is Anton Ubi going to mga Tarem, Pangasinan. At yun yung binabantayan ngayon kung mauuna si Anton. But sadly, Anton here only placed 13th dito sa individual time trial. And Nikita, although hindi niya nakuha yung stage win, pumangalawa siya kay Min Kyung-ho. So that's a lot of difference. Grabe, lulupit ito sila Lee at sila Nikita. Okay. Bukas, abangan natin yung final, results of the last day of the Tour of Sumama tayo Luzon sa pag-abang sa 2026. kanila sa Baguio. Pwede rin, malamig-lamig. Okay, we'd like... Dito medyo magulo dito eh. Sa Pasay, lalong-lalo na. Sa GSIS building. Sige, wag na natin guluhin ang ating mobile journalist na si Denise Valdez Sancho. Thank you for your update.